Ayan guys, nag-ice cream kami ni Ray Ray. Pero si Ray Ray, ito lang sa kanya. Hindi siya nag-ice cream, bawal siya. Pinaka-apa lang. Nakakita na naman siya ng aso. Napaka-pet lover talaga ng bata na to. Ayan guys. Ayan yung dog. Ito yung sumusunod sa amin dati eh. Ayan. Ayan. Oo. Nadumi na yata si Mami. Ayan. Oh. Nagbantay yung aso, oh. Oh. No more. That's for Ray Ray. Wala kaming ibang dalang pagkain na iba. Kasi bago kami umalis, kakakain lang ni Ray Ray. Wawa naman dog-dog, oh. Yan na. Hindi mo lang kinakain lahat. Tama na, wala kaming meat. Next time, magdadala kaming meat. Maraming meat sa bahay. Mami. Baka makagat si Ray. Nakatakot. Ice cream lang muna kami. Then, may sasabihin ako sa inyo. Makapag-update ng video kasi lahat ng video ko dati, yung mga gala namin, hindi ko ma-upload lahat kasi nasira yung camera ko, yung takip. Ngayon, inan muna namin sa sa shop kung saan namin binili kasi nga may warranty naman yon. Kaso yung memory card hindi ko natanggal, nakalimutan ko. Maghintay pa ako ng 2 to 3 weeks yata bago maibalik sa akin. Dami pa naman naming gala doon. Tapos guys, yung mga nagtatanong na mga sa Poland, mga TRC holder, kung legal daw ba makakapagtrabaho sa Netherlands ang mga TRC holder. So, ito yun guys. Yung mga TRC holder, although TRC holder ako ng Poland, kasi nga under kay Josawa, hindi naman kasi ako magtatrabaho at saka hindi pa ako magtatrabaho. Kung magtatrabaho man ako, ipaprocess ako ng Netherlands residence card. So, para maging legal siya through direct employment. In case na magtatrabaho ako. Yun naman kasi yung offer sa akin ng employer ni Josawa. Sa company ni Josawa sa Netherlands. Tapos, kapag mga migrant worker or mga kapwa ko Pinoy na gusto rin magtrabaho, ganun din na magiging proseso guys para maging legal kayo magtrabaho doon sa Netherlands. Kung magtatrabaho kayo ng TRC holder ng Poland, hindi po legal yon. Illegal po ang nyo magiging trabaho nyo. Kung para dun sa mga nagsasabi na legal, ewan ko sa kanila kung saan nila nakuha yun. Illegal po kasi po ang TRC po ng Poland is para lang legal ka lang makapagtrabaho sa Poland, hindi po sa ibang part ng ng Europe. Kumbaga ginagawa lang kasing diskarte yon ng mga kapwa nating Pinoy para makapagtrabaho sa ibang part ng Europe, or yung iba kasi ang ginagawa nila may mga summer job gaya ng mga Italy, Spain, iba't ibang part ng Europe na malalakas kapag summer at TRC holder sila, pumupunta sila ng ibang part ng ng Europe para kumita ng mas malaki or euro. Pero sa ngayon kasi guys, medyo ingat-ingat na lang din kasi ang higpit na ngayon, 'di ba? May mga time na pumunta na sa ibang part ng ng Europe na hindi nila namamalayan na kinakancel na pala ng employer yung TRC nila sa Poland kasi nga hindi sila nakapag-resign or nakapagpaalam ng maayos, o bigla na lang silang umalis sa trabaho nila kasi nga may TRC na sila. Kasi ganun naging kalakaran ng mga Pinoy dati, ewan ko lang ngayon ha, kasi yung mga kasamahan ko dati ganun ang ginagawa nila. Kapag may TRC na sila, umalis na sila ng Poland, ganun ang ginawa nila. Tapos
Although 3 years naman yung yung validity ng TRC nila, bago ma-expire yung TRC nila, tsaka sila babalik ng Poland. Ganun ang ginagawa nilang diskarte. Pero ngayon guys, 'di ba? Nagkakaroon na ng late filing na sistema ngayon dito sa Poland. Kaya siguro maingat na rin yung iba na pumunta sa ibang part ng Europe. Kaya kung pumunta ka sa ibang part ng Europe at na-cancel na yung TRC mo, tapos ipapa-reprocess mo, i-reprocess mo pagbalik mo ng Poland, doon nila ma-detect na matagal na palang cancel yung yung TRC mo nang hindi mo alam. At ang mangyayari, late filing ka na, kaya napupunta sa deportation or nagkakaroon ng deportation na desisyon galing ng immigration office. Kasi alam naman nila yan. Pero guys, totoo, napakaraming illegal sa Netherlands, pero legal, hindi man sila legal. Kumbaga malaya sila nga pagtrabaho, kagaya dito sa Poland, napakahigpit. Doon napakaluwag. Lisaw-lisawan mga kapwa natin mga Pinoy doon, wala silang kinatatakutan. Kasi nga, wala naman mga pulis. Umuwi kami saglit ng Poland kasi may kinuha kaming dokumento. 1 week lang kami dito. Kasi importante yung dokumento na kukunin namin. So babalik ulit kami ng Netherlands. Ginagawa na rin namin kapitbahay ang Poland. Pero mabilis lang naman ang biyahe kapag airplane. At saka guys, kapag airplane ang biyahe nyo, kung lalabas kayo ng Poland, although maraming mga border police, maluwag naman siya. Hindi naman siya basta-basta naninita. Hindi sila basta-basta naninita, yung mga border police. Kahit nga dun sa checking passport lang naman at ticket ang tinitingnan. Hindi naman sila natingin sa visa. Wala silang masyadong question. Siyempre, kahit pa paano, Pilipino pa rin ako. Kinuha lang naman yung passport namin, tapos ticket, yun lang naman. Tapos, paglabas din ng Netherlands, ganun din. Maluwag. Medyo nagtatagal lang kami sa checking, gawa ng mga liquid ni Ryle, tapos yung mga vitamins ni Ryle, kasi tine-check nila yon. Mga pagkain ni Ryle, yun lang. The rest, wala nang hassle. Smooth na yung yung travel namin. Kaya suggest ko doon sa mga lalabas ng ng Poland, mag-airplane kayo kung sa tingin nyo tatalon kayo sa ibang part ng Europe. Kasi ang checking naman sa mga bus is random, hindi naman hindi naman siya lagi talaga nag-check, random siya, kumbaga matsyempohan ka lang. Kaya yung iba minsan natatakot na baka daw lagi may check, hindi, random lang din siya. Kapag natsyempohan ka mga kaibigan. Kaya kayo, yung mga walang dokumento at gaya ng mga kababayan natin na nanggaling na ibang part ng Europe na malapit na magka-TR sa Poland, tumalon kayo, mag-airplane lang kayo. Marami nag-message sa TikTok ko na maraming for deportation na dito. Yung mismo mga immigration office na nagbigay ng desisyon. Huwag kayo matakot. Lakasan nyo na yung loob nyo. Huwag kayo umuwi ng Pilipinas. Kung gusto nyo mag-stay ng Europe, mag-airplane lang kayo. Tapos, siyempre dapat may pera kayo. Mahirap yung tatalon kayo nang wala kayong pera. Number 1 yun, sandata nyo. Pera. Kasi, meron din nag-message sa akin ng problema niya, pambili ng ticket. Medyo mahirap na problema yun, yung pambili ng ticket. Siyempre mag-allowance pa siya. Kahit naman mag-exit ka ng Pilipinas, bibili ka pa rin ng ticket. Yun nga lang, may ban record ka na kapag nag-exit ka ng Pilipinas, ng Poland o pauwi ng Pilipinas. Kapag galing ka sa ibang part ng Europe at tumalon ka lang dito sa Poland. So ayun lang guys. Thank you for watching. Sa next video, abangan nyo ulit. Bye!